Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Nagsimula na ang FIDE Candidates 2024. Sino-sino ba ang mga magbabakbakan dito? Once again, ito po ang mga players. Pinangungunahan ni Nepo, Pragnananda, Caruana, Abasov, Nakamura, Vidit, Perugia, and Gukesh. Ang ganda sanang tignan kung nandyan. Ang isa sa kanila ay si World Number 1 Magnus at si Wesley So. Yun nga lang mga kamatyas, hindi pinalad no, na nandyan sa lineup. At kung sino ang magka-champion sa kanila, siya ang haharap kay World Champion Ding Lire ng China. At ang una nating papasadahan dito sa round number 1 nila ay sa bakbakan nila Fabiano Caruana and Hikaru Nakamura na silang dalawa po ang napupusuan ni Magnus na magcha-champion dito sa torneyong ito ayon sa kanyang ranking. Yung iba doing well lang, yung iba poorly play ang ilalabas. Ayon kay Magnus sa kanyang ranking. Simulan na kagad natin ang ginawa ni Fabiano Caruana, nag-E4. Nag-C5 si Naka, mainit na bungad si Sicilian at pinasok ang open si Sicilian, Knight C3 pero this time nag-E5 si Naka. Medyo kakaiba ang sequence niya, no? Kasi ang madalas nating nakikita yung Sicilian Najdorf, A6 muna. Pero dito without A6, nag-E5 mga kamatyas at natuto ko dito, chinecheck pala yan pag walang A6. Yan pala ginagawa dyan. Knight D7, para masamantala ang mabilis na pag-pressure, nag-A6 at nag-Bishop A4, B5, Bishop B3, Knight to C5. Pero syempre, hindi ititira ni Naka ito nang hindi niya timplado ang lahat ng pasikot-sikot nito. Nag-Bishop G5, tingnan nyo po ang mga bishops ni Fabi talagang matutulis. Kinapture na ang Knight, capture at simple Bishop E7. Kinapture din, binawian din ng capture takes at nag-castle, nag-E4. At yan ang bagong luto ni Naka dito mga kamatyas, novelty. Dahil sa mga nagdaang laban, ito ang madalas ginagawa, nagsisimple castle lang para makatago ang king safety kagad. O pero dito, nag-E4. Dahil novelty yan, merong nilabas po, kinapalang siguro ni Fabi ito. Pero excellent move ang binitawan niya. Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort at congrats sa nakakita ng brilliant move. Knight takes E4. Matindi. Sacrifice. Kinapture. Rook E1. Kinaslingan lang. Alam pa rin ni Naka to, tingin ko Capture. Yun, may bawi rin naman sa B2 Rook B1. Bishop F6. At nag-Queen D5. Pero, ang lakas ng Bishop, light square versus dark square, tingin ko mas matibay ang light square dyan. Kaya, Rook C8, Queen B7, ayun, itret yung pawn sa A6, nag-Rook C5, babawi sa F5, nag-Queen takes A6, and Rook takes F5. Still, mas powerful pa rin sa akin ang light square na yan. Rook D1 para hindi basta-basta maka D5, pero D5 pa rin. Hindi siya natatakot Paano kung mag-Queen B7 at pabagsakin yan, mga ganun-ganon. Nag-Rook B4 muna. Okay, para capturein ang pawn sa B5. Nag-Bishop C3 na bad move si Naka. Ayun, nagsimula na. Pero teka muna, ang accurate move dito ay Queen E7. Threat ang tore. Ngayon, pag nag-Rook takes B5, magku-Queen E2. May ganun pala. Naku, delikading. Oo nga, no. Pag nag-Rook F1, Rook takes F2. Naku, magkakasunod-sunod pala yon. Takes Queen E1 check, harang, then Bishop D4 checking H1, matchas. Ayan. At halimbawa naman kung mag Queen takes B5, mag Rook D8. Ayan. Ibig sabihin, konti lang naman ang lamang ng puti Okay pa rin ang black dyan. Balik tayo mga kamatyas. Ang ginawa kasi Bishop C3, Rook takes B5. Ayun, bumawi din dito si Naka mga kamatyas. Medyo malalim yung binitawan niya dito Unexpected Sige po, pag-guess ko sa inyo. Ang ganda nito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Rook takes F2. Aba, ang lalim. Mapapatanong ka, bakit?
Nag-rook B takes D5. O, teka muna. O, baybayin muna natin. Ano ang mangyayari kung capturein ng tore? May Queen H4, check. Pag nag-King G1, tatago, Bishop to D4, check. Pag nag-King H1, magbi-Bishop E5. Ang lalim naman ang nakita ni Naka dito. Layo At pag nag-H3, magku-Queen G3, threatening Matias. King G1, magku-Queen H2 check. King F1, Queen H1 check. Nako, matatalo pang bigla. Isang sablay lang. Dapat pala, accurate nito. King F2, Queen F4 check. Grabe, ang dami. Ang layo ng mga... dito, isang ganito lang. Talo ka agad. May ganon. Ang daming talo ng puti. May salubong na mga ganon. Napakalawak ng ina-analyze si Naka. Napabilib ako dun. Ang dami pala mga sundot-sundot nun. Ayan, kung mag G3 naman dito, kakapturein lang. Takes. Pag nag-rook dito, Bishop F4. Ay, grabe. Ang haba naman. Ang haba. Rook B takes D5. Queen E1 checking. G2. Bishop takes D2. Nakakabilib na tree of analysis sa binitawan ni Naka. Ang dami niya dapat pasikot-sikot na makita dito mga kamatyas bago niya bitawan yung rook takes F2 talaga. Sigurado ang dami nun sangay-sangay. Grabe. Ang ginawa ni Fabi, nasuyo din niya lahat-lahat, nag-rook B takes D5. At nag-Queen H4, Queen D3, atake, Rook F6. Ang lalim Nag-G3, good move. Kasi baka mamaya mapabilis. Uy, capture libre. Matchas ka agad yan. George. Iyakan time. Grabe mga karga ni Naka, no? Nag-G3, Queen B4, depensa sa Bishop, King G2, Bishop B2, Rook F5. Ayun, si Fabi naman ang bumawi ng bad move. Dapat daw po ay A4 para makapanggulo siguro, no? A5 at may intindi ng black sa A5 na pass pawn. Pero nag-Rook F5, G6, capture, Queen F3, nag-Queen E7, good move, depensa. At nag-A4. Ayan na, para paganahin na yan, maihatid ng paunti-unti. At nag-King G7, nag-A5. Aba, talagang sinakamuring, talagang parang computer engine sinakamuring. Ang ganda ng tira, Rook A8. Brilliant move. Tindi ni Naka. Pinapakain yung tore. Grabe. At nag-Rook D5, depensa lang. Hindi makalusot kay Fabi yung mga karga ni Naka, no? Pero tingnan muna natin. Pag kinapture yan, ito po ang laman kasi. May Queen E2 check at pag bumaba, kakapturein with check. Pag nag-King H3, pwede nga checkin lang sa H5 no? Tapos check ulit pero Queen takes D1, sapat pa rin naman para equal ang evaluation bar. Okay? Grabe mga timplahan ni Naka, Rook A8 at nag-Rook D5. Rook A7, Rook B5, Queen D8. Ayan, para kuhanin na yan. Nag-Rook D5, store mo muna, Queen C7, nag-H4. Ayan, para mag-H5. At binigay na talaga ni Fabi yung pawn. Takes, and nag-Queen B7. Kaya binigay, may ganyan. Okay, paano nga isasalba yung pawn sa F7? Galing din Queen D8. Talaga palang pamigay na yon. Capture and King H6. Okay, lamang pa rin ng isang pawn si Fabi. Pero mahirap pa rin. Dami pa rin mga butas-butas check. Nag-King H3. Wala bang check yan? Nag-Queen E7. Hinamo na po ng Queen to Queen. At nag-Queen C4. Umayaw. Bakit? Pag kinapture po yan, mahirap namang maramdaman ng puti yan. Kasi unang-una di makakatawid, may bishop. Ngayon, kung tutulong naman ng king dyan, syempre gagalaw din naman ng black king or magdi-G5 yan. Tabla po. Ang galing ng diskarte dito. Malalim, Ang lalim ng kanilang mga bitawan. Umalis, nag-Queen C4 at nag-Queen E3. At dito po, ayun, para walang mga check-check, dito ay pumayag na. Sino ang pumayag? Tabla ang naging laban. Agreed draw sila. Kasi opposite colored bishop, wala rin talagang mapipiga dito mga kamatyas. Mahirap wala rin talaga. Mahirap din talagang pilitin, Yung king kasi tagong-tago Babalik lang din mamaya yan pag may pagkakataon. At yung king din, exposed din. Magko-Queen F3, mga sundot-sundot na ganun mamaya. So, nagtabla.
Okay, tabla ang dalawang USA. Yan talagang dalawa na yan ang masasabi ko ring matindi dito. Bukod kay Nepo si Nepo kasi matindi rin eh. Bumabangga rin talaga yun at laging candidates champion yun. Ingatan nila si Nepo. Tabla po ang ibang mga results sa men's division tabla. Wala pang nagkapisaan, puro tabla. At bago tayo magtapos, shoutout muna kay Sir Edwin Campo. Ayan, na-meet ko kahapon sa Toyota, Dasmariñas, Cavite. Ayan, shoutout sir. Thank you so much. In-approach niya ako. At lagi raw siyang nanonood ng ating mga videos. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.